4. Yan, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lamang po ng inyong paningin. At matutunghayan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life is in Christ Jesus, had made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of a sinful flesh, and for sin, and condemn sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binibigyan niyo po kami ng patuloy na kalakasan, pag-iingat, talino. Hinihingi po namin, Ama, na patuloy na linisin niyo po nawa ang aming po mga puso, ang aming po mga kaisipan, na sa bawat salita na aming mapapakinggan, ay hindi lamang po ito aming maunawaan or dumating kami sa pagkaunawa, pero higit sa lahat, Panginoon, pinakadalangin po namin ay isabuhay or lumakad po kami ng may kaayusan sa inyong harapan. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, sa minsan pa, na patuloy ang banal na Espiritu malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Siya po nawa ang patuloy na siyang mag-convict. Siya po nawa ang patuloy naming kilalanin na kami, Panginoon Diyos, ay baliwala kung wala po ang iyong Espiritu sa aming pong mga buhay. Lord, we acknowledge you this morning because we know, Father God, na kailanman hindi po kayo nang iwan, kami ang patuloy na lumalayo sa inyo. And help us, Father God, to acknowledge this truth, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayong maupo. The title of the message for this morning is Our Walk Like a Life That is in Christ. Our walk like a life that is in Christ. Ulitin ko, our walk like a life that is in Christ. Now, madalas nating pinag-uusapan ang paglakad. And when we talk about walking, specifically in a biblical sense, we are talking about a lifestyle, pamumuhay. Kasi ang pamumuhay na kay Kristo ay isang klase ng pamumuhay na dapat markado ang bawat isa. Ibig sabihin, kapag kayo mananampalataya, nagkaroon ng pagbabago. Isa sa nakapagtataka na pangyayari sa buhay ng mga farmer o mga nagtatanim, kapag sila ay nagtanim, and yet wala hong nangyaring bunga. Okay? It brings a lot of frustration, it brings a lot of discouragement when that happens. Ulitin ko, ang isang farmer, kapag nagtanim yan, he or she will expect a fruit. Tama po ba? Walang taong nagtanim na ang tinanim niya ay yung klase ng, puno na nagbubunga, and then later on, hindi siya magbubunga. Ganon din po sa buhay ng mananampalataya. Expected sa isang believer na kapag nakakilala siya sa Panginoon, magkakaroon ito ng bunga ng pagbabago. Amen po ba? Dahil una sa lahat, tayo po ay nataniman, or rather, mas magandang sabihin, nagkaroon po ang bawat isa ng banal na Espiritu. Every one of us who confesses, na nagsasabi na siya'y mananampalataya, dapat sa buhay niya, kinakikitaan po siya ng bunga ng Espiritu. We have the Spirit of God for those who indeed talagang nakakilala sa Panginoon. Yung nagko-confess na sila ay sila po'y mananampalataya or na born again na. It's not a religion, but rather, again, it's a lifestyle. Alright? It's a lifestyle na dapat, again, ulitin ko ito nakikita sa bunga or sa buhay ng bawat isa. Now dito sa ating binabasa, itong sulat ni Apostle Paul sa mga Romans, actually Romans letters, okay, the epistle to the Romans, it is one of the beautiful letter na sinulat po ni Apostle Paul. Alright?
Kasi pinapakita dito yung kalalagayan ng isang mananampalataya. Okay? Yung buhay na kay Kristo. Or rather, yung buhay na merong banal na spirito. Sabi dito ganito, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Bakit? Kasi nga ho, hindi na tayo hahatulan pa sapagkat yung paghatol po natin ay natapos na. Nagigets? Pag sinabi ho natin paghatol, ibig sabihin merong kasalanan. Alright? Pag may kasalanan ka, hinatulan ka na. Because you are marked for death. But because of what Christ did, nung ginawa ni Kristo, ano ginawa niya? Binayaran niya po yung ating kasalanan. Kaya nga, ang bawat isa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, oo, nahatulan ka na. Bakit? Wala ka kay Kristo. Hindi pa lang nangyayari yung full effect of your punishment kasi nabubuhay pa tayo eh. Meron pang pagkakataon para magsisi sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya kung ikaw ngayong umagang ito, nakikinig ng ganitong klaseng mensahe, pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na tayo makasalanan sa isang banal na Diyos. Hindi tinatanong dito kung gaano karami yung ginawa mo mabuti. Hindi ba acceptable sa Diyos yon? Mga kapatid, mga minamahal, kung ang pinag-uusapan po natin ay yung kabutihan para makapasok ng langit, hindi yan pasado sa harapan ng Diyos. Dahil kung gusto po natin makapasok sa kaharian ng Diyos, makasama natin ang Panginoon o ang Diyos ng buhay na walang hanggan, kinakailangan ng isang requirement. Ano yun? Kabanalan. And we all fail with that requirement. Walang taong nabuhay na banal. Kasi the moment na pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao mula pa nung sa panahon ni Adan at ni Eva, namana na natin yan. So pagkapanganak mo, sigurado, mamanahin mo yung kasalanan na yan. Automatically, all of us are marked to what? To death. That is our punishment. Alright? That is our portion, ika nga. That is your reward, ika nga. Pastor, hindi naman ako yung gumawa ng kasalanan. Yes. Kaso nga lang, by disobedience of one man, apektado po ang lahat. Ganong katindi ang kasalanan, mga kapatid, mga minamahal. Nakita ng Diyos ang kalalagayan ng tao, so ano ginawa niya? Ibinigay niya ngayon ang kanyang bugtong na anak upang yung isang bagay na hindi mo magawa, which is yung kabanalan, siya ang gagawa para sa iyo. Yun po yung sinasabi po dito, mga kapatid. Tingnan po natin, verse 2. For the law of, sabi dyan, the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Kasi pag sinabi natin kautusan, hindi lamang ito basta sumunod tayo upang maging okay tayo sa Diyos. Pagpapakita din ang kautusan na lahat ng tao, they fail from one or another. Okay? Lahat po tayo ay nagkasala. Wala nga nakasunod sa 10 utos eh. Although the 10 Commandments is given to the Israelites, siya rin naman din yung panuntunan po natin. Pero kung titignan po natin, wala pong nakasunod dyan. Pagsisinungaling, paglaban sa magulang, di ba? Inggit, galit, mga kapatid, mga minamahal. Nandoon ba yon? Yes. Mas pinalakas pa nga nung New Testament eh. In 10 Commandments, bawal pumatay. Tama? But in the New Testament, magkaroon ka lang ng poot, malalim na galit sa iyong kapwa, para ka na rin pumatay. Right? So kaya pala ang sabi dito, si Kristo ang nagpalaya sa atin. So anong gagawin po natin? Si Kristo ang nakasunod ng perpekto, okay? Na hindi nagkasala. So ang dapat mong gawin ay sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Kasabay ng ating pagsampalataya ay yung tinatawag po natin pagtalikod sa ating kasalanan. Walang pananampalatayang walang tumatalikod sa kasalanan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, mga kapatid, mga minamahal. Ulitin ko po, kapag ang isang tao ay sinasabi niyang nakakilala siya sa Panginoon, may pagtalikod sa kasalanan. Bakit, Pastor? Yun nga yung dahilan kung bakit bumaba si Kristo, to deal the sin. Right?
so that ikaw na nagpupumilit maging banal sa Panginoon, magagawa mo na yan kahit minsan nagkakasala ka, pero pag umarap ka sa Diyos, banal ka pa rin. Bakit? Yung kabanalan ni Kristo ang nasa iyo. Kaya nga, ang isang tao na nagpupumilit na maging banal, na malayo kay Kristo, hindi pa rin niya maayos sa Diyos. Kinakailangan, dadaan ka pa rin kay Kristo. Jesus Christ said, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me, sabi ni Jesus. Now, of all the messages na napapakinggan natin, why is it na binabalikan po natin to, mga kapatid? You know why? Kasi ito yung panahon na ang laki ng battle ng mga mananampalataya. Hindi pwede sa isang mananampalataya na para bang pahapay-hapay ka sa iyong pamumuhay. Remember, we are in a battle. Amen? Sabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Ibig sabihin, matindi ang pakikibaka. So ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Let us put on the whole armor of God. Ito yung pinapasok natin. We are polishing our helmet of salvation. Nagigets mo niya? We are polishing the helmet of salvation. Balikan ho natin yung ating pagkakakilala sa Panginoon. Not that we are saved, pero kung sakali man siguro meron di paligtas, maganda na rin balikan para mapatunayan sa sarili ninyo na talagang tayo'y nabuhay, tayo naglilingkod, tayo nagpapatuloy ng dahil sa kaligtasan na binigay ni Kristo. Now, if we're going to battle, or we're going to enter the battle in this life, we need to polish, again, ano yun? Yung ating helmet. And that is the helmet of what? Salvation. Tuloy po natin. Verse 3. For what the law could not do, sabi dyan, in that it was weak through the flesh. Tama nga naman eh. Kung susundin po natin yung ating makalaman na pagnanasa, hindi natin masusunod ang kautusan ng Panginoon. Remember kautusan, hindi ito kalooban. Okay? Sa isang mananampalatayang tumanggap sa Panginoon, we are not just following the law, we're following God's will na. It is greater than the law. Kasi nga, yung Diyos na mismo directly yung ating sinusunod. Hindi ka lang sumusunod just to follow a commandment. Sumusunod ka because of your relationship to Christ. Meaning, ayaw mo siyang masaktan, mga kapatid, mga minamahal. Magkaiba kasi yun eh. Magkaiba yung natatakot ka o gumagawa ka dahil takot ka na maparusahan at iba yung gumagawa ka, nabubuhay ka ng dahil sa pagmamahal o pag-ibig mo kay Kristo. You are doing ministry, you are serving Christ kahit na wala kang pera, kahit na mainit, kahit na inconvenient para sa iyo, kahit walang aircon, kahit wala kang barkada, gagawin mo lahat ng ito dahil mahal mo ang Panginoon. That is the fruit. Yun yung bunga ng totoong nakakilala sa Panginoon. Kaya nga, it's a kind of a blessing if the church, if the message na naririnig po ninyo, hindi yung parang guilt-tripping ang dating dahil hindi nyo nasusunod yung mga panuntunan bilang isang mananampalataya. Kagaya na alin? Pagbabasa ng Bible, pagde-devotion, soul winning. Iba kasi yung level na ginagawa mo yan dahil mahal mo ang Panginoon. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya we're so blessed in the church. Diba? That even though minsan meron pong, sabihin natin, medyo harsh na paalala sa mga sumusuway sa Panginoon, pero hindi yan tipo ginagawa para, alam mo yun, i-guilt trip kayo. Kundi mai-input po nawa sa puso ng bawat isa na kung bakit po tayo naglilingkod, kasi mahal natin ang Panginoon. Kaya nakakaya, hindi sa tao, nakakaya sa Panginoon, kung paulit-ulit ka na lang pinapaalalahanan, mag-devotion, mag-pray, mag-attend. Kasi sa isang taong nakakilala sa Panginoon, hindi yan pinipilit. Wala hong bungang pinilit. At ang bungang pinilit, hindi yan masarap. Ang tunay na bunga, mga kapatid, natural na nagmamahal sa Panginoon.
natural na nag-a-attend ng gawain, natural na nagsusurrender ng cellphone, natural na nagde-devotion, hindi yung natutulog. Ayoko man sanang sabihin, pero kung ganun ho tayo mga kapatid, even I myself, nakakahiya sa Panginoon. Naintindihan niyo po ba? From verse 1 hanggang verse 4, tingnan na rin natin verse 4, that the righteousness of the law, yung katwiran na kautusan, na walang nakasunod. Wala talaga. Right? Na ang sabi dyan, might be fulfilled in us. Kasi yun ang pamantayan kinakailangan banal. Kinakailangan yung kautusan ng Diyos, nasunod mo. Walang nakagawa nun. In fact, mag-fail ka lang kahit minsan or mag-fail ka lang kahit isa sa 10 kautusan, you are guilty of all. Back to zero. Sino ngayon makakasunod sa Panginoon? Sino ngayon makakasunod sa kautusan? Wala. Maliban sa isa. Sino yan? Si Kristo. Right? Si Kristo yan. Kaya nga sabi niya, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Alright? Tapos sabi dyan, sabi inulit-uli, walk not after the flesh, dito tayo papasok, but after the Spirit. Take note of that. Who walk not after the flesh, but, ano sabi doon? After the Spirit. Ang Spirito ang ibinigay sa mga mananampalataya, kaya tayo na born again. Born again is not a religion. Right? Born again means the Spirit that is in you na nagde-determine patungkol sa mga bagay na makadiyos, namatay kasi yan dahil namanan natin yung kasalanan. So para ma-born again yan, kinakailangan sumampalataya ka kanino? Kay Kristo. Tingnan nga natin John chapter 3. Okay? In John chapter 3, verse 3, some of you memorize po nila ito. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again. Right? He cannot, ano sabi dyan? See the kingdom of God. Verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water, okay, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tapos sa 6 sabi, that which is born of the flesh, again, is flesh. Notice that. Okay? And that which is born of the Spirit is what? Spirit. So ngayon, na nakikristo ka na, hindi ka na dapat daw lumalakad saan? Sa laman. Kundi lumalakad na saan? Sa Spirito. Huwag ko kayong palilito, mga kapatid. When we talk about the flesh, anything, okay, or everything sa buhay po natin that is against the Spirit of God is of the flesh. Ngayon, bilang isang tao, may nature kasi tayo. Nakikinig mo ba kayo? Bago tayo mag-dive in, explain ko muna mabuti. May nature tayo. Ngayon, meron tayong human nature na tinatawag. Tama? Nagugutom tayo. Diba? Napapagod tayo. Tama po ba? Pag nagugutom tayo, kakain tayo. Pag napapagod tayo, magpapahinga tayo. Tama? That's human nature. Pero meron pang isa, dahil nga makasalanan tayo Yun ang tawag natin, sinful nature. Sinful nature exceeds human nature. Nagugutom tayo, tama? Nature natin na kumain. Pero pag lumagpas ka doon, ang tawag natin, gluttony. Which is, again, that is a sinful nature. Naniniwala ba kayo? Meron mga ganong klaseng tao ngayon, even Christians. Yeah. Madali. Human nature, napapagod tayo. Tama? That's human nature. Ano gagawin? Magpapahinga. What is the sinful nature? Kapag nagpahinga ka na walang ginagawa, ang tawag doon, tamad. Tama? Ano sa English ang tamad? Lazy. Laziness is a sin. Tama po ba? That is against the Spirit.
Kasi ang taong spiritual, nagtatrabaho yan. Gumagawa yan. Bakit? Buhay yan eh. Amen? The design of God for us, believers in Christ, is to move. Kaya nga, everything that we do, it is all for the glory of God. Colossians 3:23. Tama? Ano kasi sabi sa Colossians 3:23? Many of you memorize nila to eh. Right? Sabi doon, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ibig sabihin, yung ating pamumuhay, yung lahat ng ating ginagawa, para saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. So let's go back. So anything na against sa spirit is what? Flesh. Ayaw yun ng Panginoon. Pag nalulungkot tayo, it's normal for us to relax or to refresh. Pero kapag nasobrahan yan, mga kapatid, mga minamahal, mga gadgets, and everything na umuubos ng ating oras, that is the flesh. Nagigets? Now, if we will divert everything, pwede naman kasi, na yung mga bagay na, alam mo yan, kapag malungkot ka, instead that you go to turn to Facebook, ba't hindi ka na lang to God's book? Diba? Which is the Bible, na nagbibigay sa'yo ng pag-asa, kalakasan, kagalakan, na hindi kayang i-offer o hindi kayang ibigay ng mundo. Now, dito sa pagkakataong ito, 3 bagay ang nais kong iwan sa inyo. Because if we're going to talk about walking in the Spirit, dapat alam na alam natin itong mananampalataya. Right? Kumbaga, it's a elementary idea for every believer. Okay? So ano po yung dapat po nating makita dito? Bakit tayo lumalakad sa Espiritu? Or anong kinalaman ng ating paglakad sa Espiritu bilang patunay na ikaw ay isang genuine na mananampalataya? Tandaan po niyo, number 1, if we are walking the Spirit, we are always reprimanded. Okay? Reprimanded if we are forsaking the walk. Reprimanded if we are forsaking the walk. When we talk about the word reprimanded, ano yung sabihin ng to reprimand? It means to have a strong disapproval. Dahil may spirito ka na ng Panginoon ngayon, may mga paglakad po tayo na sasabihin dapat sa'yo na banal na spirito, oy, tama yung ginagawa mo. Oy, mali yung ginagawa mo. Why? Because you have the Spirit of God. The Spirit of God is like a GPS ng isang sasakyan. Alam po yung GPS? Ang GPS po ay isang device sa sasakyan na kapag may pupuntahan kang lugar, yun yung magbibigay sa'yo ng guide. Okay, paglagpas mo ng tulay, 200 meters, bigla ka, kumanang ka. Biglang kumanang ka. O may traffic ahead, slow down. The Spirit of God tells us, teaches us, guiding us along the way. Kasi may trabaho kanya-kanyang Trinity, tama? Amen po ba? Sa panahon po natin in the grace period, we need to acknowledge the Spirit of God. Because the Spirit of God is in us. May Espiritu na tayo ng Panginoon eh. May Espiritu na tayo ng Panginoon. Sabi ng 8:14, Romans chapter 8, verse 14. Sabi ng Romans 8:14, sa mga may Espiritu ng Panginoon, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Patunay pala yun na totoo kang Kristiyano. Tama? Yun ang sabi dyan eh. You know, for as many. Because there are not so many. Pero, yung mga sumusunod, yung ginagabay ng banal na Espiritu, sila ang tunay na anak ng Diyos. Gandang paalala nun ah. So, may question na maiiwan. Ikaw ba ay ginagabay? Are you being led by the Spirit of God? The Spirit of God will always lead you to spiritual activity. The Spirit of God will always lead you to spiritual people.
Nakikinig po ba kayo? Kapag hindi mo na-enjoy ang spiritual activity, you're not enjoying spiritual people, there's something wrong with you. Kasi yung mga totoong nasa Panginoon, sabi ng 14, ano sabi dyan? They are the what? They are the sons of God or the children of God. Okay, they're the children of God. Sila po yung anak ng Diyos. Ano pa? Tingnan po natin. If we have the Spirit of God, sabi ng 15, tuluyan natin. For ye have not the spirit, okay, of bondage again. Okay? Kaya ang Kristiyano, may pagbabago. Ibig sabihin, meron siyang iniwan. Amen? He will now receive the Spirit of God. And then sabi pa dyan, to fear, but ye have received the Spirit of what? Adoption. Pag sinabi po nating adoption, nagkaroon ka ng change of, hindi lang ng identity, a change of family. Sa pamilya ni Satanas, sa pamilya ng Diablo, kasi hindi naman lahat ng tao anak ng Diyos. Kasi yun ang sabi dyan eh. Okay? You have what? Received, tinanggap. Tinanggap mo yung alin? Spirit of what? Adoption. So when we pray to God, it's a personal activity na tatawagin natin ngayon na ang Diyos bilang ano? Ama natin. Di ba? He is the God, the Father. So when we pray, dapat ituro sa mga bata, hindi Jesus. Parang ang babaw, ang simple, but that is the theologically correct prayer. We pray to the Father. Amen? Yeah, they are one. Pero kasi kapag kinikilala mo yung Ama sa ating panalangin, which is the receiver of our prayer, we are acknowledging our belief in the Trinity. Amen? Kaya dapat sa mga bata ituro yan. Not Jesus, but rather, we pray in the name of Jesus. But we direct our prayer kanino? To the Father. Right? Lagi sa Ama. Okay? So, hindi lamang yan mga kapatid ang makikita po natin dyan. Right? Tuloy po natin kasi dito yung patunay eh. Ito yung patunay na meron tayong tunay na kaligtasan. Meron tayong tunay na identity na tayo tunay na anak ng Diyos because of the Spirit. Paulit-ulit yan sinabi ng Apostle Paul. Verse 16, tuluyan natin. The Spirit itself beareth with our spirit. Right? That we are the children, ano sabi dyan? Of God. So balikan po natin. Kapag wala tayong banal na spirito, isang katunayan na hindi tayo anak ng Diyos, hindi natin na-enjoy ang mga gawain ng Diyos, hindi natin na-enjoy ang mga tao ng Diyos, hindi tayo, alam mo yun, nagagalak tayo sa mga lingkod ng Diyos. Why? Because you have the Spirit of God. Bakit ko sinabing natutuwa tayo sa mga lingkod ng Diyos? Ginagamit sila ng Panginoon, amen, para paalalahanan tayo sa tamang paglakad. Kasi marami sa panahon ngayon, hindi na sila natutuwa sa mga lingkod ng Diyos. Bakit? It is against their lifestyle. So meaning, they're not walking in the Spirit, they're walking in the flesh. Kapag ikaw nagagalit sa pastor mo nang walang dahilan, lalo na nagagalit ka dahil kinorek ka, you're not walking in the Spirit, you're walking in the flesh. You're walking in the flesh. So ano po nangyayari po dito mga kapatid? Kapag tayo ay lumalakad sa Spirito, we are reprimanded every time. Kailan? If we are forsaking our walk. That's the idea. So we should not forsake our walk in Christ. Mga kapatid, di ba? Kinakailangan po yon. Kasi gagawin ng kaaway ang lahat para kahit papaano yung ating paglakad na gano'n kasi kagaling ang Diablo eh. Yung maganda, ginagawa niyang pangit. Narinig niyo? Ano mang maganda, ginagawang pangit ng kaaway. Kaya nga, ang ating paglakad sa pananampalataya, yung word of faith, yung faith kasi para siyang salamin. Parang salamin. Okay? Ginagawa ng kaaway, binubulag niya tayo. Oo, nasa Panginoon tayo, pero hindi na tayo pwede maagaw ng kaaway. So anong gagawin ng kaaway ngayon? Gagawin yan lahat para hindi ka magtagumpay.
Amen? And that is point number 2. Okay? We are being not only reprimanded, but also reminded. Reminded of our what? When we forget. We are reminded when we forget. Kanina, reprimanded if we forsake our walk. Pangalawa, reminded if we forget. Pag tayo po nakakalimot. Kaya nga, ang gamot sa taong nakakalimot, paalala. Diba? Lagi tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Maybe our forgetfulness, it may not lead, for now, it may not lead to death, but it may lead to defeat. Amen. It may not lead to death for now, sa ngayon, kasi we're talking about being reminded, kaya nga paalala eh. Diba? Pwede pa namang mabawi kasi kung magpapatuloy ka, if you forsake, ire-reprimand ka ng Panginoon. Kaya nga, walang dahilan na lumayo ka sa Panginoon. Bakit? Ginagabay tayo ng banal na Espiritu. Kaya kapag hindi ka, alam mo yun, talagang ang paglakad mo sa liwa, sa sinasabi ng salita ng Panginoon, malamang, hindi ka talaga Kristiyano. Kasi sabi ko nga, kapag napapaliw ka, if you're forsaking, you're being reprimanded. Now, if you are, medyo atras tayo ng konti, okay? Atras lang tayo ng konti. Hindi ka man siguro nagpo-forsake, you forget, kinakalimutan mo. Ano gagawin ng Diyos? He will, what? Remind you, papaalalahan ng Kanya. Imagine niyo, anong meron sa atin? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Remember, you're not special. Kinakailangan ipako nyo sa isipan nyo yan. We are not special at all. So bumabalik siya lagi, pabalik sa Diyos. Nagpapakita ito kung sino siya. Siya ay mabuti, siya ay mabiyaya, siya ay mahabaging Diyos. At nang dahil sa kahabagan niya, hindi dahil mabait ka, nang dahil sa kahabagan niya, He is reprimanding you when you forget, when you forsake. He is reminding you if you forget. Napakabuti namang Diyos niyan. Napakabuting Diyos. No, there's nothing special about us. There's nothing special about us. If we forget, it may not lead again to death for now. But if you forget continually, it may lead to defeat. So in short, against siya sa dapat sa pamumuhay mo bilang victorious Christian life or victorious Christian. Kasi dapat ang samananampalataya, matagumpay at nagtatagumpay sa paglakad sa Espiritu. Kinakailangan, hindi po nawawala yan mga kapatid. Tingnan nga po natin in verse 12. Sabi ng 12 ganito, therefore, brethren, we are debtors. So paalala kasi to. Right? Paalala to. So dahil binigyan ka ng kaligtasan, hindi ito pangungonsensya, ito po'y reminder. Okay? Reminder. Kasi mga kapatid, ulit-ulitin ko to sa inyo kahit mawala kayo, hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Diyos pa rin siya. Pero kapag kayo nawala ang Diyos, kawawa kayo. Kawawa kayo. Diba? Kapag ang isang tao ni-reject niya ang Diyos, God will punish him. Hindi dahil sadista ang Diyos. Lumalabas yung isa niyang katarungan at katangian. Ano yun? Makatarungan siya. Biro mo, nagkasala ka, hindi ka mapaparusahan. Against yun sa kanyang katangian. Okay? Kaya hindi tayo naniniwala sa annihilation. Ibig sabihin, nagkakasala tayo, di ba? Pag namatay tayo, wala lang. You cease to exist. You are annihilated. Hindi mga kapatid, hindi tayo naniniwala doon. Parurusahan ng Diyos ang tumanggi sa Kanya. Tumanggi na tanggapin ang kaligtasan. Okay? Tumanggi na kilalanin ang Diyos na banal at ikaw ay makasalanan. Hindi pinag-uusapan dito yung kabutihan. Akala ko ba, is full of goodness na dapat gawin natin. Yes, I know. But you are forgetting yung mga karakter ng Diyos na dapat po nating isaalang-alang.
Gumagalaw ang mundong ito, hindi ayon sa sistema ng iyong kaisipan. Gumagalaw ang mundong ito ayon sa sistema ng Diyos. And that character is what we call God's sovereignty. Minsan kasi, kapag sumentro sa iyo, kasi hindi naiintindihan ni Lord. No. Hindi ka na kailangan maintindihan ni Lord. Ikaw ang kinakailangan umintindi. Di ba? Ikaw ang kinakailangan sumunod sa Diyos. Mga kapatid, that is our walk. Okay? Yan yung paglakad po natin, mga kapatid, mga minamahal. That's why, again, dahil naligtas po tayo, we need to polish our helmet of salvation. Dahil ligtas ka na, tignan natin yung paglakad. Di ba? Yung bang paglakad natin, tayo po ba ay salungat? Are you being reprimanded by God? If you're not being reprimanded, then therefore, hindi ka anak ng Diyos. Kasi mga anak ng Diyos, lagi nire-reprimand yan. Di ba? Pinagsasabihan ng matindi. Huwag ka pa special. King David nga, after, he is, ano kasing title niya? A man after God's own heart. Di ba? Ang tindi ng parusa sa kanya. Tama? The sword shall never depart from thine house. Grabe yun, mga kapatid. Yung heartache na naramdaman niya, pero somehow nagkaroon ng pagbabago eh. Kasi the moment na nangyari sa kanya, medyo sinet aside niya na yung mga concubine. May mga portion doon na hindi niya na binisita itong mga babaeng ito. Pinagpatayo niya ng bahay. Bakit? Natakot siya eh. Di ba? Natakot siya hindi lamang sa parusa, mga kapatid. Pinaalalanan siya patungkol sa pagmamahal ng Diyos na papaluin ng Diyos ang kahit na sinong kanyang minamahal. And God will punishes you where it hurts the most. Love mo yung trabaho, tatanggalin yan. Walang kinalaman dyan kung gusto mo o hindi. Kung kumikita ka man dyan na malaki o hindi. Yan yung pinapahalagaan mo, tatanggalin niya yan. Bakit? Kinakailangan mo mapalo eh. Anong pag-ibig? Pag-ibig. Ang palo ng Diyos, ang pinakadakilang pag-ibig sa isang taong lumalayo sa Diyos. Ulitin ko, ang ganda ng statement na yon. Ang pamamalo, ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa taong lumalayo sa Kanya. Yung kakalimutan nyo, mga kapatid. Bakit? Anak tayo ng Diyos. And God somehow will not allow sin in your life. Hindi yung parang pipigilan kayang magkasala. Hindi, dapat alam mo yun. Dapat kasi kilalanin mo siya. Kasi may mga ganong kapatiran tayo dati eh. Hindi ako pinigilan ni Lord. Na dapat mag-church ako, di niya ako pinigilan. Ba? Ano yan? Sekretary mo si God? May ganun eh. Mga kapatid, ang Diyos po natin, hindi tayo ginawang robot. God has given us the free will to love Him. Kaya nga lagi siya nagpapakita eh. Tiyaan! Ngayon, pag nagpakita siya sa atin, ang gagawin natin, we will respond to Him. Tama? If God is holy, naiintindihan mo yan, you will respond on the holiness of God. Ano yun? Lalakad ka na maayos. God is the provider. Actually, minsan, God is showing Himself na siya yung provider kung kailan na walang-wala kayo. Kasi doon mo siya ma-appreciate. Kasi pag meron ka, hindi mo siya ma-appreciate. Pag meron ka, magmamalaki ka eh. Kaya may mga pagkakataon sa buhay na tinatanggal niya sa atin yung mga bagay na inaasahan mo. Kaya nga ang buhay natin, hindi tayo umaasa sa ano pa. Kaya nga hindi tayo nagsusugal eh. Tama? Pustahan tayo, di kayo nagsusugal. Amen? Dapat di tayo nagsusugal. Hindi rin tayo naniniwala sa swerte. Bakit? Sa Diyos po tayo naniniwala. That no matter what happened in our lives, no matter what situation that we are in, at Diyos ang may hawak ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Ang dapat mo lang gawin, solidly, you put your life under the hand of God, under the feet of God. Ibig sabihin, magpasakop ka sa Kanya. Hindi madali, mga kapatid, sa totoo lang. Kasi sa panahon natin ngayon, the world is telling us, kinakailangan magtrabaho ng sagad-sagaran para magkaroon ka ng ganito, para magkaroon ka ng kapayapaan. Sa atin, hindi.
if you acknowledge who Christ is, who God is, who's the Spirit in our life is, meron ng peace. Sabi ni Jesus, I give you my peace, not as the world give it. Ang sabi doon, give I unto you. Kaya nga mga kapatid, kung mananampalataya ka at hindi ka pumapanatag sa buhay mo, delikado yan. Delikado yan. Delikado rin naman na pinagsasabihan ka ng salita ng Diyos, keme ka lang. Nakinig mo ba kayo? Yun yung mga kapanatagan na kinakailangan natin tignan. Papanatag ka pag nasa Panginoon ka, kahit na may dinadamdam kang problema sa buhay. Pero iba yung pumapanatag ka kapag pinagsasabihan ka ng Panginoon. Kasi hindi yan obedience. That is disobedience to God. Biruin mo, naririnig mo ang tinig ng Panginoon, pero sa'yo, baliwala lang. Dapat nakukundi ka. Why? You have the Spirit of God. Ngayon, kapag keme ka lang, hindi ako nagsabi nito ha, kaya nga huwag kayong magagalit sa pastor. Hindi ka anak ng Diyos. I may not know who you are, but God is. Hindi ko kayo nakikita, hindi ko alam mo nasa puso, hindi ko alam kung siniligtas kasi wala akong kapangyarihan para malaman ko kung ligtas ka o hindi. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Kasi alam niyo sa totoo lang, kahit sabihin natin, by their fruits you will know them, hindi pa rin mga kapatid. Kasi pagdating natin sa langit, marami tayong kagulatan. Actually, 3. Una, magugulat ka, bakit ka nando doon? In spite of your sinfulness to God. The second, na magtatanong ka, yung mga taong inaasahan mo na wala doon, pero nando doon. Pangatlo, yung mga inaasahan mo, yung mga dapat nando doon, pero wala doon. Hindi mo talaga alam kung sino yung ligtas eh. Pero ikaw mismo sa sarili mo, pwede mong malaman. Ang tanong ngayon, ganito. Kaya nga, it is important for you to know your assurance of salvation. Walang pwede mga iba makapag-assure nun. Ikaw at ikaw lang, mga kapatid, mga minamahal. So kung wala kang pagbabago ng buhay, wala kang pagbabago ng desire, pagbabago ng activity, pagbabago ng barkada, if there's no change at all, you are not saved. Hindi ka ligtas. Ikaw dapat sa sarili mo, tinatanong mo yan. I'm not telling you that you are not saved. Kundi sinasabi ko, alamin mo sa sarili mo kung may pagbabago ka ba o hindi, or wala. Ngayon kung wala, sinasabi ko lang sa iyo, baka hindi ka ligtas. Kasi ang nakikristo ay merong pagbabago. 2 Corinthians 5:17. Ang sino man ang nakikristo, isa ng bagong nilalang. He has a new identity. He has a new activity. Yung mga dating bagay na ginagawa niya, wala na. He has a new destiny na. Diba? Kanino na siya? Sa Panginoon na. Yung paglakad niya, yung desire niya, binago na. Mga kapatid, mga minamahal. At darako tayo sa pangatlo. Walking in the Spirit, so we are being reprimanded if we forsake it. Okay? So anong gagawin natin? Huwag natin labanan. Okay? Sundin natin ang Panginoon. Pangalawa, we're being reprimanded if we forget. So anong dapat natin? Don't compromise, mga kapatid, ang iyong paglakad. And number 3, we are being rewarded if we are faithful. We are rewarded if we are faithful. Mga kapatid, mahirap maging Kristiyano. Hindi tayo dapat mag-focus sa reward, but I tell you, there is a reward. May reward. Although huwag tayo mag-focus doon. Pero may reward, promise. Kasi dapat natin focus is not the reward, but the giver of the reward. The giver of the reward, mga kapatid. Tingnan po natin verse 16. Sabi dito, ganito. The Spirit itself beareth with witness with our spirit that we are the children of God. Yan ang sabi doon. And if children, kung anak ka, ano sabi dyan, then heirs, tagapagmana. Wow. Wala ka mang mayamang papa, meron kang mayamang ama sa langit na bayan. Yan ang kasarapan no? Minsan tanong natin, Lord, pwede bang mag-withdraw kahit 1% lang ng kayamanan namin sa langit? Minsan iniisip ko yun
Kaso nga lang, baka yung 1% na yon, mga 100 trillion. Ay, hindi rin natin masyado marami yun, mga kapatid. Kaya siguro sa langit na lang talaga. Pero even so, I believe the Lord is always giving blessing, not just in accordance to our faith, but for His glory. Tandaan niyo, ang pagbibigay ng pagpapala, hindi dahil gusto mo lang. Lagi it aligns to His glory. Kapag hindi maluluwalhati ang Diyos, wag na ibigay kasi baka makalimot ka eh. Lagi niyong isipin niyo mga kapatid, oo, mayaman ng Diyos. Kaso nga lang ang tanong, pwede ba itong magluwalhati sa Diyos? Di ba? Kasi kung hindi yan ibibigay ng Panginoon. Kasi alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Alam ko masakit, if you're not hearing a kind of prosperity gospel na naririnig natin sa iba't ibang churches, but believe me mga kapatid, mga minamahal, it is more sensible na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ang pinapasaya natin, hindi yung sarili natin, kundi yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Dapat siya lang eh. Yun yung totoong nagmamahal. Diba? Walang hinahanap na kapalit. Pero kahit hindi tayo naghahanap ng kapalit, pinapalitan ng Diyos ang ating kalungkutan ng kaligayahan. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero kailanman hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Amen? Hindi siya nagkukulang. Tuloy po natin dito, mga kapatid. Sabi dyan, heirs of God and joint heirs with Christ. Ang ganda nito, no? Biruin mo, joint heirs with Christ. Tagapagmana kasama ni Kristo. Anak ng Diyos. Okay? The Son of God, that we are also the Son of God, Jesus Christ being what? Yung pinakapanganay sa lahat. So kung siya makakatanggap ng mana, ganun din po tayo. Not as, alam mo yun, pamana na kagaya ng dito sa lupa. Kasi kung panlupa lang mga kapatid, hindi mo yan maikukumpara. Tama ba? Kagaya din sinasabi dyan sa 18. Sabi dyan, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy, sabi dyan, to be compared with the glory which shall be revealed, as sabi dyan, in us. Grabe yung mga kapatid. Kaya nga, kahit hindi ka mayaman, para ka na ring mayaman. Amen? Hindi ka nga mayaman sa pera, pero para ka na ring mayaman. Kasi yung mga mayaman, sila yung, alam mo yan, tila ba may kapayapaan, tila ba may kagalakan, tayo hindi eh. Diba? Kahit wala tayong mga bagay na ito, yung kagalakan natin, totoong-totoo. Kasi ang kagalakan natin ay kailanman hindi nawawala. Hindi, wala na nag-amen. Ang kagalakan kay Kristo, hindi yan nawawala kasi nga naki Kristo. Para tanggalin mo ang kagalakan na mananampalataya, tanggalin mo si Kristo. Wala pa rin nag-amen. Tandaan yung katangian ni Kristo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Paano matatanggal ang kagalakan? So bakit maraming mananampalataya ang walang galak? Kasi wala kay Kristo. Hindi ko sinasabi hindi ligtas. Meron kasing sinasabi, okay, ligtas ka, kaso nga lang, paglakad mo, saliwa. Okay, saliwa. Na dapat, victorious ka, pero talunan ka pa rin. Nagigets po ba ninyo? Sa mga young people, na ang mga magulang yung Kristiyano, ang pagiging Kristiyano, ang kagalakan ng Kristiyano, ay hindi yan namamana. Yan ay personal na lakad. Malaki ang struggle ng mga young people na lumaki sa church na kasama yung kanilang magulang. Kasi lalo na kung magulang hindi naturuan yung kanilang mga anak. Pero hindi pa rin pwedeng sisihin yung mga kabataan, lalo na kung young people na kayo. Kasi dapat nadi-develop na sa inyong buhay ang kahalagahan ng naki Kristo. And someday mananagot ka sa Panginoon if you are not walking in the newness of life. Hindi mo na kailangan magbanggit ng pangalan. Kasi ang mensaheng ito ay para sa lahat. We need to walk in the newness of life. Siguro, setting aside the third point, focusing on the first and the second point, mga kapatid, maging paalala po ito ng ating paglakad, ng ating kabanalan sa harapan ng ating Diyos.
I don't know, to you, that is my goal. Mahirap, mga kapatid, pakahirap. Alam ko, nahihirapan din kayo. Pero sa kabila ng hirap na ito na nagpapatuloy tayo, nakakapagod, ang Diyos ang ating kapahingahan. Patuloy lang. Patuloy lang. Magandang datnan tayo ng Panginoon na nahihirapan ka dahil nagtatapat ka. Kasi tandaan nyo, malayo ka man o malapit sa Diyos, parehas na mahirap. Pero mas magandang mahirapan ka na malapit ka sa Diyos. At least pagbalik niya, matutuwa siya. Hindi yung pagbalik niya, hindi siya matutuwa sa iyo. Amen? Kasi minsan nagiging nearsighted ang mga mananampalatayang malalayo sa Panginoon. Kayo naman mga nagtatapat sa Panginoon, huwag kayong mainggit sa mga hindi nagtatapat. Di ba? Kayo, maaga kayong gumigising. Yung mga alam niyo na hindi na masyado nagtatapat, they can sleep. Di ba? As many hours as they want sa buhay po nila, okay lang yan. Totoo yung sinabi in Galatians chapter 6. Be not weary in well-doing, for in due season, sabi doon, we will reap if we faint not. Yan ang paglakad natin sa Panginoon. I hope magpatuloy tayo. It's a simple message, I know, but it's about time, okay, to polish our helmet of salvation. Next naman natin gagawin, hasain natin yung ating sword of the Spirit. Let's make a series. Okay, kailan ko lang na tignan natin kasi nga it's about time na maging handa po tayo lagi sa pakikibaka po natin sa ating buhay. Tandaan nyo, kahit na tayo nakikibaka, kasama natin lagi ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Kaninang bago po ako tumayo dito, hindi ko po alam kung ano yung aking sasabihin. Hindi ko po alam kung paano ko po bubuuin yung mga idea na naisip kong iparating.